Hello! Huwag mo bitilin yung motor. Wow! Solid view. Grabe, no? Ang daan na to ang magkokonekta sa mga Tarim Pangasinan at Santa Cruz Zambales. Tinawag nila itong daang kalikasan at may haba na 57 km. Dahil sa ganda ng tanawin na makikita dito, naging popular ito sa mga motorista. Ngunit sa pagdagsa ng turista sa lugar, kabi-kabilaan ang mga aksidente na natala dito. Oops. Kaya nagpasyang pamahalaan ng mga Tarim Pangasinan na ipasara ang daan sa mga turista. Ako po. Ang misyon natin ay alamin ang estado ng daan. Bakit nga ba sa daan sinisisi ang mga aksidente? Alamin natin kung bukas na ba ito sa publiko. At para na rin malaman natin kung kaya ba ito tagusin ng mga maliliit na motorsiklo. Kaya sa video na to, kasama ang Team Idol, samahan nyo kami sa aming panibagong nature trip adventure. Let's go! Let's go mga par. Dito mga par, habang lumalayo tayo hindi na uubos yung view. Habang lumalayo tayo, paganda ng paganda yung view. What is up mga par, magandang araw sa inyo. Andito kami ngayon sa Barangay Pugumbuah, Aguilar, Pangasinan. And ngayon mga par ay tatagusin namin ang daang kalikasan na dito kami dadaan sa daang Katutubo. And mula dito mga par sa entrada ng Barangay Pugumbuah ay magre-reset ako ng trip ko dito para malaman natin kung ilang kilometro hanggang sa makababa tayo ng daang kalikasan mga Tarim Pangasinan. So ayan, naka-reset na. So let's go. To Barangay Lawag, 500 meters. Let's go. Alright mga par, so papasok na kami ng daang Katutubo. Dito ay kailangan natin magbayad ng 20 pesos para sa environmental fee. Tapos bago tayo makaakyat ng daang Katutubo mga par, magbabayad tayo dito ng environmental fee. Dito kailangan natin mag-login. After magbayad mga par, ayan, pwede na tayong mabante. Ayan nakalagay dito, oh. Checkpoint environmental fee. Tapos diretso lang dito mga par. Ayan. To Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Ayan, bakit pa lang tayo ng daang kalikasan mga par? Matatanaw na natin yung kabundukan na pupuntahan natin dito. Pagka pupunta pala kayo dito mga par, ang ilalagay nyo sa Google Maps, Mapita View Deck. Dito mga par, maganda naman yung daan dito. Tulad nga ng sabi ko sa inyo sa intro mga par, pupunta kami ng daang kalikasan. Kaya mangyayari, dadaan lang kami dito sa daang Katutubo. Hindi pa tayo nakakarating sa pinaka-view deck ng daang Katutubo mga par. Sobrang solid ng view. Dito pala sa daang Katutubo mga par, dito natin makikita ang pinakamalawak na solar farm. Ayun, oh. Tapos yung mga puno dito mga par, ayan, oh. Mga pine tree.
Maswerte tayo ngayon dahil maganda yung panahon. Talagang nung unang punta namin dito, makulimlim, tapos inabot kami ng ulan dito. Yan, napakaganda ng panahon mga par. Kitang kita lahat ng view rito. Kabilaan mga par. Ayun o, di mo alam kung saan ka titingin. Grabe, sobrang solid. Overshow eh, nag-overshow. Grabe, napakasulit talaga ng view mga par. Sulit yung biyahe, sulit yung pinanggasolina nyo dito pagka pupunta kayo. And hindi ko pala napapakilala sa inyo mga par, yung mga kasama ko. And sila Par Idol, si Par Royce, si Par Rodel, and si Par Lakay na sa hulihan. And may kasama kaming scooter ngayon, Honda Click 160. Itong part na ito mga par, mataas to na bundok, kaya dito malakas yung hangin. Kaya pa nagpapalipad kayo ng drone dito, mag-iingat din kayo kasi may mga lawin dito. Ang lawin mga par, territorial yan. Pag may nakita silang umaaligid sa teritoryo nila, aatakihin nila. Dito ay narating na namin ang Mapita View Deck ng Daang Katutubo. Alright, so ito na yung pinaka kanto mga par. Ayan. So meron ditong intersection. Ayan. Tapos ito yung pinaka Mapita View Deck mga par, itong way na to. Ayan. Tapos dito kami dadaan sa kaliwa na to. Grabe oh, solid talaga. Matutulala ka na lang talaga sa ganda ng makikita natin dito. Tapos dito mga par, ayun, natatanaw dito yung mga daan na dadaanan namin ngayon. Kasi mataas yung part na to eh. Kaya yung mga daan sa baba, kitang kita dito. So malalaman natin ngayon mga par kung ilang kilometro hanggang sa makatagos tayo ng Daang Kalikasan. Wow, solid view. Talagang solid ang punta natin dito mga par. Solid ang biyahe. Grabe. Kahit saan ka lumingon mga par, lahat ng makikita mo napakaganda. Thank you Lord. Dito ay matutulala na lang tayo sa ganda ng makikita natin. Kahit saan tayo lumingon, ipaparamdam sa atin ng lugar na worth it ang pagpunta natin dito. Grabe no. Talagang susulitin mo dito eh, yung tamang takbo lang na mabagal, tapos tingin-tingin ka sa mga view. Talagang solid na trail ride eh.
Grabe. Nakakabusog ng mata mga par. Sulit talaga. Napakasulit ng ano rito pagpunta. Daang katutubo pa lang to mga par. Papunta pa lang tayo ng Daang Kalikasan. Solid, no? Pagdating dito sa intersection na to, itong diretso ang tamang daan. Pero dahil sa hindi namin kabisado ang daan dito, lumiko kami dito sa kaliwa. Dito mga par, habang lumalayo tayo hindi na uubos yung ano, yung view. Habang lumalayo tayo, paganda ng paganda yung view. Grabe, no? Napakaganda mga par. Solid view. Grabe yung view mga par. Wow. Solid. Grabe. Tama kaya itong dinadaanan namin. Rough road na eh. Dito ay nagtamang hinala na ako. Ayon kasi sa mga video na napapanood ko, walang rough road na madadaanan hanggang sa makarating ng tulay. Parang mali na to. Dito ay sinubukan namin gumamit ng Google Maps, pero hindi rin gumagana dahil walang signal sa lugar. Kaya bago kami lumayo ng lumayo, nagdesisyon ako na bumalik na lang sa dinaanan namin. Alright mga par, so ayan, pababa na tayo ng tulay. Ganda talaga dito. Pinatay ko yung makina ko mga par. Nag-free wheel ako tipid sa gasolina. Pababa lahat eh, oh. Solid. Ang ganda talaga ng Pilipinas mga par. Walang katulad. Mula dito mga par, kitang kita na yung aaunin natin. Sobrang tarik. Nakapatay pa rin yung motor ko. Puro pababa dito eh. Kayang-kaya naman Ma'am Rino, kaya pinatay ko na lang yung makina ko. Ganda ng pagkaka-landscape ng bundok mga par. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Grabe oh. Look at that. Wow. Solid view. Ganda. Ayan. Malapit na tayo sa tulay mga par. Sobrang tarik nga pala talaga yung aahonin dito. Makakaahon kaya si Parodel dito. Ayan oh. Sobrang tarik.
Dito ay narating na namin ang tulay. Pero hindi ko inasahan na sobrang tarik pala ng aahonin dito. Mukha lang simple sa video, pero sa aktual, siguradong manginginig ang tuhod mo dito. Alright mga par, so ito na yung part na matarik pagkatapos nung tulay. Pero may isang option mga par, doon sa pagbaba ng tulay naman. Ayun, doon sa kabilang side. Pero dito mga par, kayang-kaya namang ahunin to. Yun nga lang sila par idol, kinakabahan. So alangan naman na mag-isa ako dyan. Sasamahan ko na lang sila dito. Buti di ako dumiretso. Kundi mag-isa pa lang ako dun. Kailangan kasi dyan makapelo ka eh. Dito sa pagbaba ng tulay, ilog naman yung tatawirin natin. Let's go mga par. Tingnan natin sila. Mga par. Pagkatapos matawid ang ilog, kasunod naman ang paahon na daan. Medyo matarik. Ang problema pa, mabuhangin na. Lutang pa ang mga bato. Taas pa naman ang ahunin. Babalikan na lang namin si Parodel. si Idol. Ako po. Dito ay sa unang pagkakataon, nabuwal si Idol. Huminto ako para tulungan siya, pero nakita ko papalapit na si Lakay sa kanya. Takboy mo par. Tumba si Tumba si Parhaidol. Basic pa lang to eh. Ito yung sa kabilang side mga paro. Hindi to na lang sana. Mas maiksi pa pala para dun. And same scenario lang din. Ganun lang din. Dito na lang sana tumawid. Di pa tumawid ang ilog. And babalikan namin sila. Ayun na yun. Gusto mo nang magkagasgas yung click mo. Ayaw magpaiwan eh.
unang tumba ni Idol sa sorry niya. Ikaw na, Royce. Meron kasi nga na si Par Idol sa paa niya eh. Paborito kasi ni Royce yung paahon eh. Ayun na. Basic sa kanya yung paahon. Pero pag pababa, kabado yan. Pagkatapos maahon ni Royce ang motor ni Idol, nagpatuloy na ulit kami. Tara, tara, tara. Pagdating dito sa party na to, hindi ko inasahan na meron pa pala ulit na aahunin. At buti na lang hindi umuulan sa araw na to. Kung nagkataon, hindi magiging madali ang lahat. Naako na sila dun. Diyos ko po, kawawa akong daklik. Pagdating ko dito sa taas, bumaba agad ako para alalayan yung nahihirapan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, dito ay nabuwal muli si Idol. At sa pagkakabuwal ng motor niya, nabali ang brake lever. Alin? Asan? Nakager yan? Nakager? Nabali? GG. Siraan agad ah. Dito ay wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Ganun talaga, kasama sa biyahe ang aberya. Disaster. Pagkatapos namin maahon lahat ng motor, nagpahinga lang kami saglit at Alalay na lang, umabante na kami. Pag anong premera ko na agad. Alright mga par. Let's go. Pahon to para, welo ka dito. Sa kaliwa. Sa kaliwa lang, welo lang. Makinis naman eh. Alalay lang dito, baba mo lang yung paa mo. Pero dapat welo ka. Welo. Let's go. Kailangan talaga masaktan para matuto. Oh, Bera, buelo mo lagi. Buelo. Buelo. Huwag mo bitilin yung motor. Buelo.
Dito ay binaybay namin ng halos 3 kilometrong rough road. Doon sila sa taas. Simentado na ron, oh. Tayo naman pa para pakunin natin to. Ganda dito, oh. Dito ay hindi kami nagkamali ng burol na inakyat namin. Napakasimple lang sa baba. Pero pag nasa tuktok ka na, nagtataglay ito ng tanawin na nagbibigay sigla sa mga sarili natin. Ganda talaga dito, no? Solid. Alright. So, abante na ulit kami mga par. And papunta na kami ng Daang Kalikasan. Malapit na lang dito. Nag-stop over na kami dito para tingnan yung view dito mga par. Sobrang solid. Let's go. Alright mga par. So, abante na ulit kami. Ayan. Dumaan lang kami dito sa may view deck nila dito. Malapit na lang dito mga parang Daang Kalikasan. Pagliko dyan, Daang Kalikasan na. Go! Di kalayuan sa burol na inakyat namin, simentado na ang daan. Sementado na ulit. Yun, oh. Ganda ng ano dito, oh. Sulit talaga mga par. Di natatapos yung magagandang tanawin na makikita dito. Mula sa Daang Katutubo hanggang sa makarating tayo ng Daang Kalikasan. Grabe, sobrang solid. Ganda ng pagkaka-landscape ng daan mga paro. Solid ng daan, oh. Tapos dito mga paro, pagdating ko dito, pakita ko sa inyo yung view sa likod. Ayan yung view sa likod mga paro. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, oh. Solid, di ba? Solid ng view. Medyo malayo lang sa camera yan. Hindi masyadong hindi nyo masyadong ma-appreciate yung view. Pero dito sa actual mga par, sobrang solid. Ayan, pa Daang Kalikasan na tayo mga par. Solid view. Dito ay napansin ko agad na sobrang lawak ng daan dito.
Pagdating dito sa parte na to, merong intersection dito. Hindi lang halata sa video, pero pag kumanan tayo, yan ang daan papuntang Santa Cruz, Zambales. Ito na mga par, daang Kalikasan na. Solid, no? Wow! Solid mga par, solid yung biyahe dito. Alright mga par, so andito na kami sa daang Kalikasan. Solid ng view. Grabe, oh. Dito ay halos wala na akong masabi dahil sa sobrang ganda ng tanawin na nakikita ko dito. Grabe, oh. Wow! Solid view! Grabe, no? Talaga naman, oh. Di natatapos yung ganda dito mga par. Solid. Talagang nagme-minor lang kami mga par para ma-enjoy namin yung view. Sinusulit namin yung bawat liko ng daan dito. Ganda talaga. Yung drone ni Parahay doon mga paro, nakabuntot din sa kanya. Kasi sa kanya umikot-ikot. Talaga naman, no? Grabe, no? Panalong panalo mga par. Panalong panalo mga par. Muntik yung drone ni Parahay doon. Solid view. Napakaganda dito mga par. Napakaganda ng daang Kalikasan. Panalong panalo. Solid view. Ganda talaga ng view mga paro. Yan yung kapatagan ng Pangasinan. Tapos ito yung kabuntukan ng daang Kalikasan. Napaka-solid na view. Alright, so tutuloy na namin to mga par. Tapos doon tayo kilometer check sa pinakadulo para malaman nyo rin kung ilang kilometro mula doon sa entrada ng daang Katutubo. Wow, look at that mga paro. Solid view. Panalong panalo mga par. Amazing.
daan yan mga par, oh. Lawak ng ano, no, kapatagan sa baba. Akala mo walang mga nakatira eh. Ang liliit na mga bahay, ang liliit na mga structure na nakatayo. Kaya dito akala mo walang mga nakatira sa baba. Dito ay narating na namin ang pinakadulo ng Daang Kalikasan mga Tarim, Pangasinan. At mula sa entrada ng Barangay Pugumbwa, Aguilar, Pangasinan hanggang sa makarating dito sa Daang Kalikasan mga Tarim, Pangasinan ay nasa 35.1 kilometers. At ang masasabi ko sa rota na to ay hindi madali sa mga maliliit na motorsiklo. Alright mga par, so andito na tayo sa pinakadulo. And ayan, titingnan natin yung ilang kilometro mula doon sa Daang Katutubo. Ayan. So ayan mga par, mula sa Daang Katutubo hanggang dito sa palabas na ng mga Tarim ay nasa 35.1 kilometers mga par. So ganun siya kalayo. And pag sumubo kayo, dapat prepare kayo. And dapat ganito yung motor nyo. Kung scooter man, alanganin mga par. Kailangan pagtutulak talaga. So dito mga par, pag di kami pinayagan dito na makatagos, babalik kami sa dinaanan namin. So hanggang dito na lang mga par. And maraming salamat sa panonood. And kung umabot kayo sa part na to, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Peace out.